Ila, tanong mo nga, tanong mo. Nakita pa ninyo mismo yung kinukwento mo kanina? Opo, nakita po namin yun. Huwag nyo lang sabihin na may CCTV kayo, di ba? Ang CCTV ay evidence, hindi magic word na pang-dismiss sa allegations. Hindi porket may CCTV ka, automatic walang nangyari. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman nating Reddit, special Reddit content natin dito sa ating channel Mike Stories. Pala si Martin at ngayon i-content natin tungkol ito sa profession tatalakayin natin ngayon ay base sa mga online posts, news reports, mga screenshots na kumakalat ngayon. Unahin ko kaya, itong information is unverified pa to. Karamihan unverified. Okay? Hindi tayo nagpapakalat ng mga fake news dito, Nag-a-analyze tayo. Nag-o-open tayo. Okay? At hinahanap natin yung katotohanan. Malinaw tayo dyan, okay? Malinaw tayo. Ngayon mga stories, meron tayong bagong kwento. Ito ay hindi basta-basta. Okay? Dahil ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga bata sa loob ng eskwelahan. Ito ay tungkol sa Bagong Silangan National High School sa Quezon City. Na kumakala sa reports. Yung isang incident daw. Tapos sabi ng admin ng barangay, fake news daw. So tapos may lumalabas sa actual interview sa DZRH. May grade 7 students na nagsasabing nakita nila ng isang grade 10 na may hawak na patalim, di ba? At tinutol sa kapwa estudyante. So, ano ba talaga mga stories? So, let's get into it. So, mga stories, galing ito sa Art Philippines sa Reddit, Sabi yan dito, unconfined reports of stabbing incidents sa Bagong Silangan National High School in QC. So, mga stories, bago natin i-play ito, Mark, ipakita nila lang yung ang disclaimer nito. Ito na. Ito. Ito. Bakit pala blue me itong ito ko? Medyo distressed na. Umiyak ang bata. Medyo, traumatic experience na siya. Nagdadala yung Tumigil. Hindi takot yung isa. Anong meron? Oh my God. Yung sa labas niya. Okay, so yun nga, may traumatic experience, but grabe. Talagang trauma, nakita na yung estudyante na umiiyak, natatakot, clearly traumatized, Bobal po ng recording ito. Medyo indiscreet yung stage, may bata na obviously duman or something na natatakot sila. Minsan may dumadaan sa,
So, ngayon mga stories, no, ito po si isang concerned na person na nag-post ng page ng Bagong Silangan High School. No? Sabi niya, no, paalala, fake news po ang nagkalat na may nangyari sa school. May CCTV po ang school at wala naman po nangyari na nagkalat na may patuloy na nag-aaway. Huwag po magpaniwala sa fake news. Okay. At ito, dagdag pa niya, no? Ang totoo, nagkagulo ang parents dahil sa fake news. Nag-meeting po sa admin, si Kapkara at Barangay Council ng mga kapulisan. Nagulat din kami ng mga grade 7 na nagsabi may gulo daw po. Kaya huwag pagpaniwala sa fake news. Ato, matutuwa sa atin na nagpapagala ng fake news. Tapos meron siya natang update sa DCRSU, no? Sabi daw, Barangay Chairman Wilfredo Wilcara. Sa mga nagsasabi ni Miss, nagkaroon ng puto something, wala po. Okay. So, first alam daw, mga stories, so walang nangyari. Well, case closed, hindi pa, mga stories, hindi pa, kasi may kasunod dito, ito. Ito meron siyang, Panoorin natin ito sa report nito, sa clip nito, galing to sa DSRS News ito. So, panoorin natin. Tanong mo nga, tanong mo. Nakita pa ninyo mismo yung kinukwento mo kanina? Hindi, opo. Nakita po namin yun. Palabas ng eskwelahan ng classroom. Labas po ng classroom, doon po lapit sa meron. Yung mga kasi po namin. Dalawang estudyante to, May. Yung mga kasi po kasi namin, nagbibihis po sila para sa PE. Tapos po, nakitan po nila yung lalaki na may hawak daw po sa gabi. Opo. Kilala nila? Kilala nila yung lalaki? Hindi po namin kilala. Oo. Pero estudyante rin na mas Opo. Estudyante rin. Grade 10 po. grade 10. Yung kanyang Tinutukan? tinutukan, grade 7. Babae yung tinutukan? Babae yung tinutukan. Opo, babae. Isa lang yun? Anong binabanggit ng tinututukan? Wala po. Naka-standby lang po. Pero naka-uniforme, silang dalawa. Opo. Oo, ayun. Yun yung version ng mga estudyante, May. Maraming salamat sa inyo. Ito, grade 10. Okay, so yun nga, sabi niya, according, kanilang reporter, according station yun, of course, alam nga daw, security threat. Pero, ang pero dito, ang mga grade 7 student na nagkwento, nakikita nila isang grade 10 na lalaki na hawak na patalin, di ba? Inutok sa kanyang grade 7 na babae, labas ng classroom. So, ito hindi chismis lang to, no? Ito yung on-camera interview sa DCRH. Sinabi ng mga bata mismo, nakapag-describe sila ng details. Lalaki may hawak na na puting sako, naka-uniforme, tapos grade 10, tinutukan ng isang babae ng grade 7. Labas ng classroom, malabis sa mess hall, di ba? Okay, mga stories. Medyo dito tayo sa pinamalagay yung aking analysis ko at aking opinion. Una, ito ay elephant in the room. Okay? Paano mo sasabing fake news at wala namang nangyari kung ang bata mismo on camera? Kasi nakatalikod siya. Hindi na pwedeng pakita ang bata mismo kasi bawal eh. Okay? So, sa harap, na sinasabing nakikita nila ng grade 10 na may kutsilyo na tinutok daw sa grade 7. Ito yung problema ko dito, mga stories. Kasi ang narrative ng admin at ang barangay, blanket denial. Okay? Wala pong nangyari. Fake news po. May CCTV po sa school. Okay, kung may CCTV kayo, pakita nyo. Huwag nyo lang sabihin na may CCTV kayo. Di ba? Ang CCTV ay evidence, hindi magic word na pang-dismiss sa allegations. Hindi porket may CCTV ka, automatic walang nangyari. Show the footage. Ilabas nyo naman para manahimik ang lahat. Kasi ito kasi ang ginagawa nyo ngayon, pinapalabas nyo yung batang grade 10 na umiiyak, na nagpapanik attack, na nagkukwento sa mga reporter. So, ibig sabihin, sinungaling sila? Ganun ba yon? Mga 11 to 12 years old na bata, coordinated sila magsinungaling on camera? Come on! Diba? Pangalawa, yung screenshots, mga stories, tingnan yung mga chat conversation na kumakalat dito. May isang conversation na sinasabi niya, Yayo, imamasik, hindi ko siya pwedeng yan, bawal sa
i-ano daw sa, i-chat namin sa, section nila. Buta hindi ako naniniwala noong una kasi mukhang totoo eh. Napag-utusan lang ako na bantaan ka, pero hindi ko alam sino may utos. Di ba? Tapos ito may conversation. Ayan, dala mo ba patuloy? Ayoko magdala, pwede ba? Pero bobo ka. Hindi ka pwedeng, hindi pwedeng hindi. Pero sige na, ayoko naka-delete na, di ba? Susugatan lang, di naman papa-delete, okay? OA mo. Baka hindi ka kasi sumali ganito. Wala talaga akong choice. Kaya nag-recruit sa akin kahit hindi ko gusto. Well, mga stories grade 7 to grade 10 ang mga batang to. Mga bata at ang usapan nila, recruitment, patalim, di ba? Slice ng kapwa, estudyante, pag-i-slice. At saka yung group chat na ito, may president at secretary, parang may organizational structure. May binabanggit na crew o gang, di ba? May mga pangalan na binanggit. Na syempre, hindi natin idodongs, pero ang punto dito, may structure at violence na ito. Hindi ito random, hindi ito isolated, ito ay organized. Ito may binanggit pa siya dito. Yun ang sinasabi ko, wala na pakialaman sa mga grade 7 kasi bagong salita lang yan sa high school. Tsaka may mga pangarap pa yan. Imbes na paninggan ako, pinagalitan ako, tapos pinupush up na 100 na beses. So kahit sa loob ng gang nito, may umuusbong na diesel. May nagsasabing, wag na, may pangarap pa yung mga bata. Pero hindi siya pinakinggan. Pinapush up pa siya ng 100 times bilang parusa. Ito ang kultura na nabubuo sa loob ng eskwelahan. Mga stories ang sinasabi mong at saka sinasabi mong fake news. Diba? Ito pangatlo. Ang logic, itong tanong ko dito. Kung talagang walang nangyari at fake news sa lahat, bakit? Una, nag-respond yung QCPD Station 13. Di naman nag-deploy ng pulisas ko para sa chismis na. Ikalawa, yung nagkaroon ng emergency meeting ng admin, barangay at police. Kung wala talagang issue, bakit pa? Okay? Pangatlo, kinansela ang afternoon classes. Kinansela ang mga klase para sa fake news. Talaga ba? Diba? Pangapat, ito, may 5 to 6 na estudyante nag-panic attack at dinala sa clinic. Nag-panic attack dahil sa chismis. These are physical, psychological responses. Hindi mo ma-protect yung panic attack. Panglima, ito, yung on-camera testimony sa mga estudyante sa DCRH. Hindi naman nag-invite ng DCRH sa interview. So, ang tanong ko dito, sino ba ang nagpe-fake news dito? Yung nagpapakalat ng alarma o yung mga nagde-deny sa nangyayari? Kasi merong logical fallacy dito yung tinatawag na appealing to authority. Di ba? So, pinapalabas na purga sinabi ng barangay chairman, ng admin na walang nangyari, automatic na totoo. Pero hindi ganun gumagana ang katotohanan, okay? Mga stories, ang katotohanan hindi dependent kung sino ang nagsabi, dependent ito sa evidence. So, ang evidence ngayon, mga testimonial na bata, mga screenshots na chats, police response, cancel classes, panic attacks, lahat ito pumupunto sa isang direksyon na may nangyayari nga kahit hindi natin alam yung buong lawak nito. Pangapat, ito yung mas malaking problema dito. Mga stories, dito tayo, pinakamasakit na bagay dito. Kahit sabihin natin false alarm to, kahit sabihin natin walang actual na slice, actual na slice. Ang mga chat conversation na yun ay totoong sa nakakatakot. Mga bata ang pinag-uusapan ng pagdadalas ng mga patalim sa school. Mga bata na nire-recruit ng gang. Mga bata na ayaw sumali pero wala daw silang choice. Mga bata na sinasabing i-slice lang. Hindi naman i-delete. Diba?
i-slice lang para bumili ng pandesal. Ito ang normalization ng karahasan mga stories. At ang nangyari sa loob ng eskwelahan, sa lugar ng supposedly safe space sa mga bata, sa lugar kung saan sila dapat matututo ng math, science, at saka values, doon sila matututo ng gang culture, ng anarchy, ng violence. At ang tanong ko dito, nasaan ang sistema? Nasaan ang guidance counselors? Nasaan yung security? Nasaan yung mga bank inspection? Yung mga intervention programs? Kasi ang bagong silagan, desperate. Ito ay isa sa mga densely populated and underserved barangay sa Quezon City. Alam natin ang konteksto. Alam natin yung socio-economic realities. Pero hindi dahil mahirap sa lugar, okay lang na hayaan ng mga bata na magdala ng atalim o sa eskwelahan. Hindi acceptable yan kahit saan. Okay? Panglima, ito ang timing kasi dito. Hindi natin mai-ignore sa time na ito. Kailan lang nagkaroon na ito ng school incident sa Tacloban. At tulad ng sinabi isang commenter, initial incident seems to be catalyst the others of the act. Diba? Tama yan. Empirically tama yan. Kilala ito sa criminology bilang copycat effect o contagion effect. Okay? Kaya naging mainstream ang isang violent incident. Okay? Kapag nakikita ang mga tao ng mukha ng perpetrator, ang details ay play-by-play, may mga tao na ni-inspire. At ang case sa mga bata ay vulnerable. At na nasa gang environment na pressure ng mga peers. Amplified ang effect na yan. Okay? Kaya ang mahalaga sa responsible reporting. Kaya ang mahalaga na hindi natin ginagawang celebrity ang mga perpetrator. Pero huli na nagkalat na Ito yung resulta. Diba? So ngayon, tingnan natin yung mga comments mula sa Reddit. Ito makikita natin yung mga pulso ng mga tao. Okay? Ito sabi niya dito, wait, pero ano yung mga screenshot ng dito? Yung mga, hindi ko kasi pwedeng sabihin ito paano ko sabihin ito? Kasi hindi pwede, keyword to keyword. At pag-slice ng mga batang grade 7, it's probably best with a safe false alarm. There were screenshots, people panic, police came, no one was hurt. Ayun, pragmatic ito. Sa akin, yung take ko dito, mga stories, at ang gusto ko i-acknowledge. Posibleng na yan ang nangyari, kumalat ang screenshots. Mga nagpanik ang lahat, nag-respond ng police, and thankfully, walang physically na nasaktan. Pero ang tanong ko dito, mga stories, false alarm ba talaga kung may mga batang nag-panic attack? Kung may mga batang umiyak kasi ang trauma? Kahit walang physical na nangyari, trauma pa rin yun. Okay? Pero sabi ni Otis, sabi niya, marami din ganito sa amin. Yung class president namin, yung first year high school, na nakipagsabunutan sa gilid ng stage. One time, may nakita akong nagtatago ng bakal. Sure. Nagtatago ng bakal na tubo sa likod ng mga halaman. Tapos, ginamit sa away sa labas after class. Pero taga-tondo kasi ako sa di naman nagkakagulat. At ito nakakalungkot dito, mga stories. Naging normal na ito, nagiging common na ito na nanonormalize yung violence sa schools na hindi na tayo nagugulat. Ang hindi naman nakakagulat, yun yung pinakamalaking red flag. Kasi ibig sabihin, systemic na problema. Hindi ito isolated incident. Ito ay kultura na lumaki. So next naman, sabi na dito, hindi naman bago yung ganyan. Nangyayari na yan ever since. Amplified na kasi now dahil sa internet at media. May punto naman siya. Tama naman. Ang violence sa schools ay hindi bago.
Pero ang argument na nangyayari na yan dati ay hindi valid na reason para i-dismiss yung problema ngayon. Yan ang tinatawag na appeal to tradition fallacy. Porket lagi lang ganyan, okay na lang. Hindi okay yon. Hindi kailanman naging okay yon. At oo, amplified na ngayon dahil sa social media. Pero ang amplification na yon ay double-edged sword, Oo. Nagpapanik ang mga tao. Pero at least, nalalantad na ang mga problema na dahil sa tinatakpan lang. Dahil ang mga ganyan, tinatakpan sa school, tinatakpan ng admin, tapos move on. Ngayon, hindi na pwede at mabuti yun. Ay, next naman, sabi niya dito, mas marami dahil hindi lang nababalita kasi wala pang social media at tech na cellphone. Kaya madaling pagtakpan ng school yung mga incident na ganyan. O, dito ang pinaka-revealing na comments para sa akin, okay? Madaling pagtagpan yung sa school. In other words, ang school, historically, ay experts sa cover-up. At yan ang tradisyon na pinagpapatuloy ngayon. Yan ang ginagawa ng admin ng bagong Silangang High School ngayon. Cover up, dismiss, call it fake news, move on. Pero may mga dagdag pa siya, Dati pa lang lapis, may kaklase akong na-slice, di ba? Mga stories, talagang ganun parang kaklase, di ba? Gamit ang lapis. Hindi naman alam kung, di alam nyo, dahil walang social media noon. Kaya ngayon na meron na, gamitin natin, ilantad natin. Huwag natin hayaan ma-cover up, di ba? The next naman, sabi niya dito, in the initial shooting, benches to be catalyst for the others for the act. Kaya sobrang against ako sa having people share the photos and identity the bang-bang, that Cloban early on. Gagamitin sila sa Martyrs and rallying point for subsequent violence. Well, 100% ako dito tama. Ito ang contagion effect na binanggit ko kanina. At ito ang failure ng media ng gobyerno. Kapag ginawa mong household name ng isang school bang-bang, kapag pinakita mo ang mukha niya sa TV ng paulit-ulit, magbibigay ka ng template na susunod na gagawa ng ganyan. Alam nila yung playbook. Alam nila yung magiging famous sila. So next naman, sabi nito, dapat yata i-check yung mga bags nitong mga bata sa school gaya sa mga malls. Kung hindi kaya ng manpower sa school, kahit PTA volunteers. Well, simple na doble at cost-effective. Walang excuse sa school na hindi ito gawin. Kung kaya ng SM Mall na mag-bag check, kaya rin ng isang public high school, di ba? Kung kulang sa tao, ayan, PTA. Magulang na gustong protektahan ng anak nila. Huwag na nating hintayin ng mga mag-slice bago tayo mag-act. Next naman, sabi niya dito, hysteria, paranoia, and jumping immediately. The film say assumptions, but also incidents familiar is fired by the original tendency after it's happened. Go ahead on that front. And both the media and government are to blame. Well, ito balance stage. Tama siya. Nagiging kampante tayo. May mga proceedings ng bagong mundo, Columbus, Sandy Hook, Portland. Lahat yung mga copycat incidents na sumunod. Alam natin yan, na-study na yan. Pero sa Pilipinas, parang first time natin na-encounter ng ganito. Walang protocol, walang playbook, walang crisis communication plan. Reactive tayo palagi, hindi proactive. Diba? Lastly, ito naman to, sabi niya dito, yung mga bata raw sa clinic, nagpapanilanap daw, 5 to 6. Walang, slice beef thing. Nagkaroon daw ng false claim o chismis na kumakalat sa SMS o yung text. Puro chismis lang lumutang. Ito, dinagtag pa niya, ewan ko sa mga to, wala ba silang CCTV na common areas? Exactly the right question. Sinasabi nila na may CCTV daw. So, ipakita.
Kasi kung walang talaga nangyari ang sa CCTV footage, ang pinakamagandang proof. Pero bakit hindi nila ipinapakita? May silence, ang silence ay hindi proof of innocence. May silence ay proof na may tinatago. Yan mga stories, aking itong masasabi ko dito, no. Una-una, no, hindi natin dapat i-dismiss ang mga boss sa mga bata. Okay? Kung ang mga grade 7 students, 11 to 13 years old, umiiyak, nagpapanik ata, may nagsasabing may nakita sila yung patalig, diba? Pakinggan natin sila. Huwag nating sabihin fake news lang. Huwag natin gaslighting ng mga bata. Dahil ang bata na hindi pinakinggan ngayon ay magiging adult na, hindi magtitiwala ng sistema bukas. Number 2, ang pag-dismiss ng lahat bilang fake news ay mas mapanganib pa kaysa mga fake news mismo. Kasi kapag sinabi mong fake news ng lahat, kasama na yung mga totoong banta, kasama na yung mga totoong panganib, sensitize yung mga tao eh. Next time yung mga totoong threat niya, hindi na sila maniniwala. Yan ang boy who cried wolf. Pero in reverse yun. Yung boy who cried wolf effect. Pero reverse. Ito yung admin who cried the fake news. Number 3, at yung systemic ng problema, hindi masasolve ang PR statement. Hindi mo masasolve yung gang recruitment sa schools sa pamamagitan ng press conference. Hindi mo masasolve ang culture of violence sa pamamagitan ng denial. Kailangan ng bag checks, security personnel, guidance counselors, intervention programs, parent engagements, community policing. Hindi isa lang yan. Lahat. Sabay-sabay, sustain. Hindi one-time reaction tuwing may viral incident. Number 4, ito ang media, ang gobyerno may shared responsibility at saka yung contagion effect. Pagkatapos ng Tacloban incident, dapat nagkaroon ng agad ng protocols, school safety assessment, nationwide crisis communication guidelines, media guidelines on reporting social violence. Pero wala naman reactive. Pero wala. Reactive na naman tayo. Huli na naman tayo. Yun, nag-a-apply na naman ng threat. Totoong man o hindi. Dahil wala tayong sistema nag-a-address ito. Number 5, ito, yung pinakamasakit dito. Mga stories yung mga bata na yun sa chat, yung nagsasabing ayoko ma-delete. Diba? Pero pinipilit ang kanyang peers. Yan ang bata yung nangangailangan ng tulong. Hindi sila kriminal. Siya ay bata na nag-record ng presyo na walang choice. Ayon sa sarili niyang salita. At kung hindi natin siya abuti ngayon, kung hindi na siya mga-encounter ng isang nagsasabi, hindi mo kailangan gawin yan, mawawala siya, mawawala siya sa sistema eh. Magiging, statistic niya eh. Sa dulo ng araw, yan ang pinaka-importante dito. Hindi lang virality, hindi lang clicks, hindi lang debate, kundi fake news o hindi. Diba? Ang ang pinakamalaga dito ay kaligtasan at kapakanan ng mga bata. At kung hindi man yun prioritize, kung mas importante pa sa atin ng mga image ng school kaysa sa safety ng students, then we have already failed. Kaya mga stories, let's do better. Bilang magulang, bilang kapatid, bilang kapitbahay, bilang miyembro ng komunidad, just pay attention. Tingnan niyo ang mga bata sa paligid ninyo. Kausapin niyo sila. Tanungin niyo kung okay sila. Dahil minsan, ang isang simpleng tanong na okay ka lang ba ang pwede maserve sa buhay. Hello mga stories, may ito yung update sa issue sa bagong sila high school in Quezon City. So, ayon sa mismo ng GMA News, ang ito headline, sabi niya, fake stunning reports disrupt classes at Quezon City High School.
Ibig sabihin, nagkagulo sa klase dahil may confirm nagkaroon ng na-slice, no? Kung hindi sa kumalat ang maling impormasyon sa campus at online, no? So, ayon sa ulat, ang ninilaw ng Barangay Bagong Silang Captain Wilfredo Willie Cara na sa totoo lang, wala naman slicean dito. Wala naman nangyari, no? Fake news po yan. Dagdag pa niya, no? Hindi raw suspended yung klase na para maraming estudyante lalo sa morning shift. Ang sinigaw ng mga magulang ng maaga dahil nag-aalala. So, sabi rin sa report, no, may mga Texas post na kumakalat naman ng tutok daw sa mga armas, na slicing, gano'n. May naambang pang slice, di ba? Kapag lumabas yung mga estudyante, no? Dahil doon, may mga batang umiyak, panik at nagmadaling pauwiin sa mga magulang. So, nililaw din sa school na sa official statement na walang walang staff, at saka walang bang-bang, walang security breach sa loob ng campus, walang nasakta sa estudyante, guro o personnel. Pero dahil sa panic, mga stories, napilitan nag-responde ng QCPD, Barangay, PTA, at Quezon City Rescue. So, ito, ayon sa mga school, inimbestigan na rin kung sino yung pinagmula ng maling informasyon at pwede rin itong mantong sa legal action. Pero ito yung mahalagang detail, mga stories, habang sinasabing walang confirmed confirmed slice, na binanggit din sa report na biniverify pa rin yung authorities ng isang aligasyon na may estudyanteng tinakot at tinututukan ng armas. Okay? So, malinaw, walang confirm na saktan. Pero ito ang masasabi ko. Pero bahagi rin ito na hindi na tuluyan ng sarado ang usapan dahil may tinitingnan report ng pagbabanta. Okay? So, ngayon, ito ang opinion ko dito. Mga stories. Well, diretso na tayo. Kung fake ang mga slicing report na to, mali ang nagpapakalat. Period. Okay? S-word to. Ibig sabihin ng slicing. Iniba ko to. Okay? Walang paligo-ligo. Kapag nagpapakalat ka ng balitang may slicing nga, diba? Sa school na walang matibay na ebidensya, hindi simpleng chismis lang yan. Public panic yan. Nakaka-istorbo yan sa klase. Nakakatakot yan sa mga bata. Nakakapagpatawag na iyan ng police, rescue, at barangay. At higit sa lahat, nakakatrauma yan kahit walang totoong nasaksak. Okay? So, hindi porket walang blood, di ba? Walang pinsala. Ang pan ng bata, totoong pinsara rin yan. Okay? Pangalawa, pero hindi rin porke fake yung mga slice na yan, ibig sabihin, invento na lahat ng concern. Diba? Dito nagkakamali ng iba. Minsan kasi, iniisip ang tao, ay, fake pala. Di tapos na yan. Hindi ganon. Kasi kung umabot sa punto ng maraming estudyante ang umiyak, diba? Napanood niyo yung video yan, diba? Maraming magulang ang sumugod sa buong campus at nabulabog. Ibig sabihin may seryosong trust problem at seryosong fear problem. Tandaan natin mga stories, nangyari ito sa panahon na sariwa pa sa mga balita tungkol sa school violence, di ba? Sa ibang lugar galing sa Tacloban at Zamboanga. Tapos, natural, mataas ang takot ng mga tao. Hindi ito excuse para magpakalat ng fake news. Pero explanation ito kung bakit mabilis kumalat at mabilis paniwalaan. Ito na nangyari rito, classic example ito sa mga appeal to fear at confirmation bias. Appeal to fear dahil takot ang mga tao. Mas madali silang maniwala na pinakamasamang senaryo. At saka yung confirmation bias dahil may recent incident sa ibang schools, iniisip agad ng marami, baka totoo rin to dito. Diba? So madaling salita, kapag may takot sa isip, kahit kulang ang ebidensya, mabilis lang tumakbo ng imagination.
At yan ang delikado dito. Pangapat, may isa pang fallacy dito, false dichotomy. Okay? Yung iba kasi dalawang option lang gustong paniwalaan. Either may slicer talaga o totoong nagawa-gawa lahat ng mga walang talagang dapat ikabahala. So, maling framing yon. Pwedeng sabay na totoo ang dalawang bagay nito. Either walang kumpil na sasaka, kumpil na slicean, o totoong panik, takot at posibleng pagbabanta na dapat investigahan. Hindi porket walang slicean, pwede mo nang i-dismiss ng safety concerns. At hindi rin porket na umiyak yung bata, automatic na may totoong totoong slicean ang nangyayari dito. Okay? So, kaya dapat maingat sa conclusion. Panglima, tama ang school ng isang bagay, huwag mag-share ng unverified information. Pero ito yung masasabi ko dito mga stories. Hindi sapat ang simpleng statement na fake news po yan. Kailangan ng school at local official na mas malinaw, mas mabilis, at mas transparent na communication. Kung may kumakalat na sa messenger o sa text, dapat may official protocol agad. Advisory sa parents, verified update, security suite, classroom announcement, tsaka counseling support, tsaka yung follow-up report kung ano ba talaga na nahanap. Kasi kung mabagal ang official communication, ang vacuum ng information, pupunuan ng chismis. Kapag chismis na nauna, panic ang kasunod dito. Panganin. Itong dapat natin gawin natin, simple lang. I-trace ang source ng maling info. Kung sino nagpasimuno ng panic, dapat managot. Hindi dahil gusto natin ng gante, kundi dahil different ito sa susunod. Okay? Pangalawa, ito, pagtingin sa school communication system. Hindi pwedeng pera sa messenger at text lang umaasa sa humor bago malaman ang totoong nangyari. Pangatlo, security presence at visible safety measures. Kahit walang actual actual slicing, dapat makita ang students at parents na may aktibong bantay, guidance at saka response system. Pangapat, psychosocial support. Importante dito. Kasi yung bata umiyak, yung na-trauma, hindi sa video, hindi mo pwedeng sabihin na okay lang yan, fake news lang naman. Hindi gano'n. Kaya hindi ganyan gumagana ang takot dito. Okay? And ito panglima, yung digital literacy. Lastly, turuan ng mga bata na hindi lahat ng screenshot, forward messages, o messenger post ay automatic na totoo. Okay? Ngayon, ito sa totoo lang, ito ang pinaka-importante kong punto dito. Ang fake news ay hindi lang problema ang katotohanan. Problema ito ang kaligtasan. Kasi kapag paulit-ulit tayo binabulabog ng maling alarma, may dalawang masamang pwedeng mangyari. Una, laging nagkaragulo, kahit wala naman actual threat. Pangalawa, darating ang araw ng totoong threat, na threat na. Pero baka isipin ng mga tao dyan na fake lang yan. At yan ang pinakadelikado sa lahat. Sa huli, kung ang lesson dito, ito yon. Kung lahat ay ng viral ay totoo, pero hindi rin dapat maliitin ang panic na dulot ng kasinungalingan, at bilang mga stories, dapat ganito tayo tumingin sa issue. Hindi padalos-dalos, di padadala sa takot, di rin kampante, at hindi sa lahat marunong maghintay ng facts. Kasi, mga stories sa mga ganitong usapin, kapag emosyon na nauna at ebidensya na huli, ang talo lagi yung mga bata. Diba? Ilan lang ang updates ko dito, mga stories. Okay. So, yun, mga stories. So, yan ang aking breakdown para sa na to. Kung ang mga opinion ko, agree naman kayo, hindi, ilagay nyo sa comment section. Gusto ko lang marinig yung mga side nyo. Yan ang maganda sa community natin. Hindi echo chamber to. Hindi echo chamber. Open tayo sa discussion. Kung gusto niyo yung mga video to,
Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. As always, thank you, and have a great night yourselves. Bye.